Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 911 hanggang Kabanata 920. Kabanata 911. Gayunpaman, ang mag-asawang nasa kanyang harapan ay hindi man lang nag-abalang tumingin sa showcase unit. Tinulyapan lang nila ang sandbox at nagtanong tungkol sa presyo. Hindi na kailangan. Nagmamadali kaming lumipat. Jack ngumiti ng nakakaloko at walang emosyong tumugon. Well, kung magbabayad ka ng buo, tiyak na may diskwento para sa iyo. Ang kumpanya ay nagpo-promote na ngayon ng cashback para sa mga unit na ito. So, magiging $110 million per unit. Napangiti ang bata at magandang tindero, ngunit mamulong sa loob ng kanyang puso. Huwag mong sabihing may balak talaga silang bumili ng villa. Halos hindi sila makabenta ng kahit isang unit kada buwan. Gayunpaman, kung sila ay matagumpay na magbenta ng isang unit, ang komisyon para sa buwang iyon ay magiging malaki. 10 million per unit. So kung bibili ako ng 20 units, magiging 2.1 billion, di ba? Pagkatapos kalkulahin sa kanyang utak, Jack sagot sa walang pakialam na tono. 20 unit. Ang magandang tindero ay nagpakawala ng malalim na hininga sa pagkagulat, nag-aalinlangan sa sarili niyang mga tenga kung mali ba ang narinig niya. Hindi ito $20 o $200 ngunit nakakatakot na 2.1 bilyon. Hindi kaya nagmula sa mayamang pamilya ang mag-asawang ito? Oo. Itong side, yung side malapit sa gate, gusto ko 20 units. Ngunit, mayroon akong malit na pabor na hihilingin. Pagkatapos pag-isipan nito, Jack itinuro ang sandbox at binibigkas. Napalunok ng malakas ang tindera, iniisip na baka ang lalaking ito na nauna sa kanya ay naglalagay ng bitag. May ginawa ba siyang masama sa kanya? Kung tutusin, nababalitaan niya na ang ilang. Mga tawag at D-Start ay laging mahilig mangasar sa mga tulad nilang tindero. Ang mga kaisipang ito ay nagpahirap sa kanyang puso kaysa dati, hindi niya maiwasang mag-alala para sa sarili. Natakot siya noon Jack ay isa sa mga B-Start na iyon. Ngunit hindi nagtagal ay napawi ang pag-aalala nang makita niyang may babaeng tumabi Jack sa Lina. Pakiramdam niya ay labis siyang nag-aalala. Walang salita ang makakapaglarawan sa kaakit-akit at kagandahan ni Selena. Ang gayong babae ay daang beses na mas maganda kaysa sa kanya. Paano kaya Jack nagtataglay ng dirty thoughts noong nagkaroon siya ng napakagandang asawa sa buhay niya? Bukod, kang Jack gusto niyang gumawa ng masama sa kanya. Hindi niya gagawin iyon sa harap ng kanyang asawa, hindi ba? Maaari bang ailakip ng developer ang 20 unit na ito na may mga dingding? Ang paghihiwalay ng aming mga villa sa iba. Hindi ito dapat maging problema, tama ba? Jack bahagyang ngumiti at saka dahan-dahang binibigkas ang kanyang kahilingan. Ito ay magagawa. Maliit na bagay lang. Kakausapin ko ang aming manager ngayon at maaari kang tumingin sa mapa dito, pumili ng unit na gusto mo at bilugan ito gamit ang panulat na ito. Naglabas ang batang tindero ng panulat, leaflet ng mga villa pati na rin ang layout map. Ibinigay niya ang mga ito si Jack habang nagsasalita siya. Iniling niya Jack na bilugan ang unit na gusto nila. The freaking way. 20 units. Tama ba ang narinig ko? Ang dalawa pang tindera na. Pinag-uusapan Jack ilang sandali pa lumagpas sa tatlo at narinig ang usapan. Bumagsak ang kanilang mga panga sa lupa at nanlaki ang kanilang mga mata na kasing laki ng mga platito. Nagdududa sila sa kanilang mga tainga. 20 units ng mga villa. Ang komisyon ng 20 units na ito, para sa kanila, ay... Sir, walang problema, talagang walang problema. Umikot ka na ba? Dumating kanina ang manager ng tindahan at ang batang tinder ay Jack muli. Maingat na tanong ng manager na may excitement, tuwa, at saya na nakaplaster sa kanilang mga mukha. Kung tutusin, kung ang 20 units na ito ay nabili, ang manager ay maaaring makatanggap ng maraming bonus kahit na hindi ito kasing dami ng matatanggap ng batang sales girl. Oo, tapos na. Itong 20 units lang.
Pirmahan na natin ang kontrata. Jack tumalsik ng walang pakialam habang iniaabot ang panulat at leaflet sa kabilang partido. Kabanata 912. Pirmahan. Pirmahan ang kontrata. Natigilan ang manager. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kabila sa buhay niya. Tumigil ka sa pagbibiro. Wala akong masyadong oras. Kailangan ko pang bumili ng mga gamit sa bahay mamaya at kailangan kong lumipat mamayang hapon. Gusto mo bang ibenta o hindi? Jack, sa kabilang banda, hindi na niya inilibang pa ang manager bagkos ay binaril siya ng nakakamatay na tingin. Jack ay nainip. Napatulala na naman ang manager. Siyempre Ginoo. Kaya lang, hindi pa ako nakakita ng isang taong mapagbigay na tulad mo. Bumalik ang manager na may ngiti sa labi, samantala, tinatapos na ng sales girl ang kontrata para sa transaksyon. Isang maliit na ngiti ang lumitaw Jack's face as he said to the manager, "By the way, all these sales must be credited to this young sales girl. Ito ay dahil siya ang nagsilbi sa amin ng mabuti. Huwag kang manggahas na nakawin ang kanyang kredito." Daantig ang dalaga sa narinig Jack salitin ni na halos umiyak na siya. Napakabait ng mag-asawang ito kaya naisip nila ang mga empleyadong mababaang posisyon. Huwag kang mag-alala, hindi ito mangyayari dahil ang mga bonus ng manager ay nakadepende sa kabuuang benta ng bawat buwan. Kahit na gusto kong kumuha ng kredito para sa mga benta ngayon, ito ay walang silbi at walang kabuluhan. Tumawa ang manager at sumagot. Sa lalong madaling panahon, Jack natapos ang lahat ng mga formalidad. Pagkatapos ay tumayo siya, handang panmonta para i-swipe ang kanyang credit card para sa pagbabayad. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, hinailan ni Selena ang kanyang manggas at pamhulog, "Swipe ang card ko." Ang mga bahay na ito ay binili para sa pamilya Taylor, kaya natural, dapat itong bayaran gamit ang pera ng pamilya Taylor. Sige, mahal, dahil sinabi mo, hindi na ako makikipagkompetensya sa iyo sa pagkakataong ito. Anyway, kung ano ang akin ay sa iyo at sa iyo ay akin. Jack nagkibit balikat siya habang nagsasklita. Isang magiliw ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Walang imik ang dalawang tindera na kanina pa nakatingin sa eksena sa gilid. Kaya isang 2.1 bilyong bayarin, at ang mag-asawang ito ay talagang nakikipagkompetensya upang bayaran ang bayarin. Mukhang hindi kapos sa pera ang mag-asawang ito, hindi naman siguro magiging problema ang pagbili ng isa pang 20 units. Matapos mabayaran ng pera at makumplito ang mga formalidad, hiniling ng manager ang lahat ng empleyado na pumila sa doalawang hanay, sumaludaw Jacket Selena, at nakita sila sa labas ng tindahan. Damn, ang mga mayayaman talaga ay may malalim na bulsa, ha? Tumingin ang manager ng sales department sa likod ng Jacket Selena na may nakakainggit na tingin. Pagkatapos ay umikot ang manager at hinarap ang batang tindera. "Carol, let me say this to you, you're now officially a permanent staff member. Gayun din, tatawagan ko ang pangkalahatang tagapanmahala at ipaalam sa kanya ang tungkol sa pangyayari ngayon at payuhan siyang i-promote ka sa posisyon ng supervisor. Nagkataon lang na kulang tayo ng supervisor." Ako, maraming salamat. Maraming salamat, sir. Laking gulat ni Carol na netali ang kanyang dila. Sa simula, hindi niya naisip iyon Jacket kayang-kaya ni Selena ang isang villa, pabayaan ang 20. Gayunpaman, sa isang mapagpakumbabang pag-iisip na kunin ito bilang isang kasanayan sa negosyo, nagpatuloy siya at pinaglingkuran sila ng maayos. Hindi niya inaasahan na binago ng dalawa ang kanyang kapalaran sa loob lamang ng kalahating oras. Ang mga komisyon ng 20 villa na ito ay sapat na para makabili siya ng 2 bahay at maaaring payagan siyang makatipid ng malaking pera. Ito ay karaniwang isang himalaang yumaman sa loob lamang ng kalahating oras. Bukod dito, ang sweldo at year-end bonus para sa posisyon ng supervisor ay hindi pa nababayaran. No way, sir. Wala pang 1 buwan lang siya dito, paano siya magiging supervisor? Hindi na nakapagpigil pa ang 2 tindera, nilapitan nila ang 2 at tinanong ang manager sa galit na tono.
Napakaraming komisyon na ang nakuha ng batang tindero ngayon na kinaiinggitan at pinagseselosan nila, at ngayon ay gusto na talaga siya ng manager na gawin siyang supervisor. Hindi nila maaprubahan ang bagay na ito. Kung tutuusin, ang dalawang tindera ay nangangako ng mga kandidato para sa posisyon ng supervisor. Hindi lamang sila mga veteranong kawani kundi napakahusay din at madalas na nagmamasid kung paano pumasok ang mga customer sa kanilang tindahan sa mga sports car man o sedan at tinatansya kung aling new titang ibebenta sa kanila. Alam nila kung paano pumili ng mga customer. Gayunpaman, hindi nila inasahan na ngayong araw na ito sila ay nakaligtaan jacket Selena ang tunay na maruruming mayayamang customer. Kabanata 913. Wala pang isang buwan na nandito siya, ano bang nasama doon? Ang kanyang mga benta at pagganap ngayon ay isang bagay na hindi mo makakamit. Kayong dalawa lang ang kasama niya sa pasukan, bakit hindi kayong dalawa ang abala sa pagsilbi sa dalawang customer at gumawa ng ganoong benta? Sagot ng manager. Hindi na siya mapakali sa samna ng loob ng mga ito, sa halip, umalis siya para i-report sa general manager ang nangyari ngayong araw. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tindera. Sa ngayon, wala silang ibang maramdaman kundi ang pagsisisi. Samantala, sa oras na ito sa Gin City, ang pinuno ng pamilya Lambert, pati na rin si Petronem at ang mga matatohanda, ay sama-samang natipon. Hindi namin mahawakan si Lucas. Natatakot ako na may nangyaring masama. Tinusubukan naming makipag-ugnayan sa kanya nitong mga nakaraang araw. At hindi lang siya, hindi rin kami nakakakontak sa tatlo pa. Dumating ang pinuno ng Freeman upang tanungin kung nasaan ang kanyang anak na babae, si Snow Freeman. Sumama si Snow kay Lucas at responsibilidad ni Lambert na panatilihin siyang ligtas. Kumunat ang noo ng pinuno ng pamilya Lambert. Ang kanyang mga tampok ay lubhang hindi magandang tingnan. Ang pagkawala ng tatlong Lamberts ay naduraj na ang puso ng mga miyembro. Bukod dito, si Lucas Lambert ay anak ng pangalawang Panginoon ng pamilya Lambert. Hindi nila siya mahawakan nitong mga nakaraang araw, malaki ang posibilidad na patay na sila. Ang pagkamatay ni Snow Freeman ay nagpulala sa sitwasyon. Si Snow ang fiancé ni Lucas at ang dalawa ay nagpasya na magpakasal sa ihalong madaling panahon. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na may masamang mangyayari sa kanila sa oras na ito. Pumunta sila sa Eastfield. Mukhang ang pagpapadala ng mga tauhan natin para imbestigahan ang bagay na ito ang tanging paraan. Sa wakas ay nagsalita ang isang matandang lalaki na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang Eastfield ay isang maliit na ang lungsod lamang. Anong klaseng tao makakapatay sa kanilang apat? Agad namang tumugon ang isa pang tao sa mungkahi ng matanda. Ang pinuno ng pamilya Lambert ay nag-isip at pagkatapos ay nagsabi, sa Eastfield, mga 8 star o 9 na bituin lamang, at ang Diyos ng digmaan ay may kakayahang patayin sila. Pumunta sila sa Eastfield para patayin si Ivan Taylor dahil hindi nila inaasahan na buhay pa pala si Ivan. Pero sa pagkakataong ito, sila ang engranding kasal na ginawa ng pamilya Taylor dati, nabalitaan ko na ang manugang ay ang eksklusibong doktor ng Gods of War. Kaya lahat ng 9 great Gods of War ay dumalo sa kanyang kasal. Ang dakilang elder ng pamilya Lambert ay huminto sandali upang pag-isipan ang isang bagay, at pagkatapos ay nagsabi, kaya, sa palagay ko sila na Zex, ang Diyosa ng digmaan sa Eastfield ang pumatay sa kanila. Damn! How could this Lana Zex offend the Lambert family just because of some guy named Jack? Hindi ba niya alam na may mas makapangyarihang pag-iral na sumusuporta sa atin? Tumahol ang pangalawang Grand Elder. Lumaki ang sama ng loob niya na parang tumor. Ang ikatlong Grand Elder ay hindi nagsalita ng kahit ano, ngunit ang kanyang mukha ay ang pinaka hindi magandang tingnan sa iba. Siya ay walang iba kundi ang ama ni Lucas Lambert. Ang pag-iisip na patay na ang kanyang anak ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Ngayong hapon pupunta ako ipang makipagkita sa pamilya ng Freeman, hilingin sa kanila na magdala ng ilang mahuhusay na mandirigma at sumama sa amin sa Eastfield. Baka ang ulo mismo ang pupunta dahil sa pagkamatay ng kanyang anak.
Ang pangatlong Grand Elder Tao Lambert ay mahigpit na binobola ang kanyang kamao habang binibigkas niya. Sige. Kung matagumpay nating matukoy ang pumatay, kailangan ninyong ipaghiganti silang apat. Ang ulo ng pamilya Lambert ay iniangat ang kanyang ulo upang magbigay ng pahintulot. Pagka Top 0S ay idinagdag niya, tao, kailan mo balak umalis? Pupunta ako sa tirahan ng pamilya Freeman saglit at magpaplano sa kanila. Aalis tayo bukas ng maaga. Malungkot si Tao sa lahat ng oras. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, umalis siya. Hindi napigilan ng Padre de Pamilya Lambert na makahinga na lamang ng malalim. Kabanata 914. Jack at ang iba ay lumabas para bumili ng pang-araw-araw na mga gamit bago mamili ng bagong sasakyan. Pagkatapos ay nagsimula silang gumalaw ng masaya. Kasabay nito, sa isa sa mga villa na matatagpuan sa kapitbahayan ng villa, hindi napigilan ng isang magandang superstar na magreklamo sa ibang kagandahan. Ito ay kaya kakaiba. Nakita ko ang developer na nagutos para sa isang pader na itatayo sa akin pagbabalik. Nang pumunta ako para magtanong tungkol sa sitwasyon, tinabi nila sa akin na may bumili ng 20 villa ng sabay-sabay at hiniling sa kanila na magtayo ng pader upang palibutan ang lugar. 20 villa. Huminga ng malalim ang dilag sa kabila. Dapat mayaman at makapangyarihan ang taong ito para makabili ng napakaraming villa. Well, napakaraming mayayaman dito sa Swallow City na ito ay itinuturing na normal. Ang isa pang magandang babae ay napahawang ang kanyang mga labi at nagsimulang magreklamo. Ito ay medyo normal ngunit wala ka doon upang makita ito mismo. Matapos itayo ng taong ito ang pader, mababawasan ang afforested area kung saan tayo maaaring magsagawa ng mga aktibidad. Pinili ko ang property na ito dahil nagustuhan ko ang mga berdeng lugar. Ngayong nakagawa na ang taong ito ng pader sa paligid ng 20 villa, ang aming mga tahanan ay nasa tabi mismo ng dingding. Napangiti na lang ng mapait si Blake Knight. Well, anong magagawa natin? Ang mga taong tulad natin ay matatanggap lamang ang ating kapalaran. Ang isang tao na makakabili ng napakaraming villa sa isang pagkakataon ay hindi isang tao na tayo, bilang mga celebrity, ay makakasakit. Tinabi rin ni Chana Scott. Oo, parang kinikilala kami bilang mga celebrity dahil maraming humahabol sa amin para sa aming mga pirma saan man kami magpunta. Gayunpaman, hindi talaga namin kayang masaktan ang mga taong talagang mayaman at makapangyarihan. Huwag mo na silang isipin na masaktan sila, sapat na kung makakanta tayo at kumita ng pera ng payapa. Napangiti na naman si Blake nang walang magawa. By the way, Blake, hindi ka ba hiniling ng isang director na sumali sa movie niya? Paano ito? Naisip mo ba ang paglipat? Napaisip si Chana at nagtatakang nagtanong. Pagkatapos ng lahat, maraming mga awit ang nangarap na lumipat sa mga bituin sa pelikula. Makikinabang ang kanilang career in the future kung sumikat ang pelikulang kinukunan nila. Isa itong magandang pagkakataon para lumaki ang kanilang kita. Iba sa imahinasyon ni Chana, nagsimulang magreklamo si Blake. Huwag mo nang babanggitin ang bastos na iyon. Siya ay isang maruming matanda. Niyaya niya akong kumain noong isang araw na may dahilan na gusto niyang pag-usapan ng ilang detalye tungkol sa karakter. Kaming dalawa lang pala at sinimulan akong hawakan ng lalaking iyon pagkatapos kong kumain. Sa sobrang galit ko, tumalikod ako at umalis. Tsai, 9 out of 10 directors nowadays are womanizers and mahirap talaga kaming makakilala ng hindi. I think it's best if we continue singing and produce records. At least, mas malinis ang industriyang ito. Pamantong hininga si Chana at nagsalita na may pahiwatig ng kawalan ng magawa. Ang mga developer ay talagang mabilis na kumilos. Kinabukasan kung kailan Jacket ang kanyang pamilya ay nagising, ang mga pader ay tapos na. Nakiusap na ako kay Skyler at sa kanyang mga disipulo na tumulong sa pagkuha ng balita tungkol sa sukat ng dragon. Sana ay makakuha tayo ng ilang mga pahiwatig sa lalong madaling panahon. Lumapit sila ni Jacket, sinabi sa kanya. Sige, Jack tumango at lumapit kay Selena.
Selena, mamasyal tayo para maging pamilyar tayo sa kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Taylor ay mananatili dito sa mahabang panahon. Jack nakangiting sabi kay Selena. Tumango si Selena. Sure, lalabas na sana ako para tingnan. Gusto kong tumingin sa paligid ng lugar na ito at tingnan kung may lugar na angkop para magsimula tayo ng ilang negosyo para hindi tayo mag-aksaya ng oras. Jack, hindi nagtagal ay lumabas sina Selena at Lana. Wala silang kaalam-alam na kapag nagsimula na silang mamasyal ay may makikita silang dalawang magagandang babae na lalabas sa gilid ng pinto at mukhang mamamalingke sila. Sa sandaling ito, dalawang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan at maraming lalaki ang bumaba. Pinigilan nila ang mga babae at ipapapasok na sana sila sa kotse. Tulong! Labis na natakot si Chana at agad na sumigaw ng malakas habang nagpupumiglas. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanyang mga paghihirap dahil may 3 hanggang 4 na lalaki na pumipigil sa kanya. Kabanata 915. Sa tabi ni Chana, nagpupumilit din si Blake na makawala sa mga taong ito. Lumabas ang dalawa ng bahay para mamili. Nakasuot sila ng sunglasses at walang kasamang bodyguards. Tino ang nakakaalam na makakatagpo sila ng isang kakilakilabot na pangyayari sa sandaling lumabas sila ng bahay. Gaano kalakas ang loob ng mga taong ito na kidnapin ang mga karaniwang tao sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi na napigilan ni Lana at nagsimulang magmura. Pumakbang siya at sinipa ang isang maliit na bato na nakita niya sa tabi ng kalsada. Lumipad ang maliit na bato at tumama sa isa sa hita ng mga lalaki. Sa sobrang sakit ng lalaki ay halos lumuhad siya sa lupa. Tino ang gumawa niyan. Tinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Labis na galit ang lalaki. Napalingon siya at nagliwanag ang mga mata niya nang makitang galit na tumatakbo sila na papunta sa kanya. Nako, ito ay isang sexy at magandang babae. Nagpapakamatay ka ba? Dalhin mo baka magustuhan din siya ng director natin. Sabi ng isa pang lalaki na may ngiti sa labi. Tama iyan. Napakaganda ng katawan niya. Haha, baka sumikat iyang siya kung bida siya sa isang pelikula. Nang lalaki mula sa grupo ng mga tao na iyon ang pansamantalang kumalas habang ang iba ay patuloy na kumapit kina Blake at Chana. Nagtataka ako kung bakit parang pamilyar ang boses nila, sila pala. Jack napatingin sa dalawa. Nakilala niya ang mga ito kahit na nakasuot sila ng salaming pang-araw. Tinalo nila na ang mga taong iyon sa ilang galaw lang. Pumagsak sila sa lupa at nagsimulang umungol sa sakit. Anong klaseng direktor ito? Suicidal ba siya? How dare he kidnap someone sa ilalim ng sikat ng araw? Kaway nila na sa mga taong iyon. Ginamit nila ang lahat ng kanilang iakas para umakyat bago umalis sakay ng kanilang sasakyan. Ikaw, tipatikip ng bibig sina Blake at Chana sa gulat nang makita nila Jack sa gitna ng mga taong naglalakad papunta sa kanila. Oh my, pumunta kayo sa Swallow City. Hindi makapaniwala si Chana. Tumingin siya Jack mula ulo hanggang paa. Maraming salamat. Tapos na sana kami kung hindi dahil sayo. Normally hindi tayo magkikita ng mga ganitong pangyayari. Tino ang nakakaalam na magiging. Balas tayo kapag malapit na tayong umalis ng bahay. Ubo, tayo. Lumipat tayo rito para magsimula ng bagong buhay dito. Jack nahiya at agad na pinaalalahanan sila. Ay oo nga pala. Huwag mong sabihin sa iba na taga Eastfield tayo. Nangyari ang kasal kanina at walang nakakaalala sa akin at ni Selena. Huwag kang mag-alala, wala kaming sasabihin. Nakangiti si Blake habang nagsasalita. Paano sila umikot sa pagkalat ng balita? Tungkol sa Jack kapag nailigtas niya silang dalawa. Hindi nila alam kung paano susuklian ang kanyang kabaitan. Bukod doon, dapat may nakatagong dahilan kung bakit sila nandito Jack sadyang binanggit ito sa kanila. Mukhang galing sa direksyon na iyon ang sasakyan na para bang alam nilang aalis na kayo ng bahay. Jack napaisip ito at tumingin sa dalawang babae. Hindi nagtagal, pumakbang siya at iniunat ang isang kamay niya patungo sa dibdib ni Blake. Kabanata 916.
Namula ang gulat na mukha ni Blake nang makitijak sabay abot ng kamay sa dibdib niya. Napakatapang niya, siya ay isang sikat na superstar. Kung hindi niya alam, Jack ay isang disenteng tao at wala si Selena sa kanila ng mga sandaling iyon, baka naisip ni Blake iyon Jack ay isang pervert na sinubukang samantalahin siya. Pumilis ang tibok ng puso ni Blake na wala ng kontrol. Gayunpaman, hindi siya umatras sa paniniwalang iyon Jack ay hindi sinusubukang samantalahin siya. Umunat ang noo ni Selena na curious kung ano Jack gagawin. Jack ngumiti lang siya habang binibitiwan niya si Blake. Tigaw ni Blake, namumula ang mukha habang naka-cross arms sa dibdib. Tumambad ang kwelyo niya pagkatapos Jack nakalas ang isang buton. Isang tabang at locator device. Jack malamig na ngumiti at, sa isang maliit na puwersa, dinurog ang butones sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakita ng lahat ang isang maliit na chip na nakatago sa mga labi ng sirang butones. Paano ito posible? Napakaliit nito at, huminga ng malalim si Blake. Jack tumawa. Sa palagay ko sinamantala nila ang pagkakataon na gumawa ng isang bagay dahil alam nila na aalis ka ng bahay nang walang mga bodyguard na kasama mo, lahat ay may maliit na aparatong ito, sabi Jack. Saan mo nabili itong mga damit? Blake. Paano ito? Tichana ay parehong natakot. Wala sa kanila ang makakaalam na may spying device si Blake sa kanya kung Jack ay hindi dumating sa kanila. Nagdilim ang mukha ni Blake. Ang Moldite na direktor na iyon ang nagregalo sa akin kahapon, kanina. Napakaganda nito, kaya suot ko ito nitong ilang araw. Lalong nagalit si Blake habang iniisip ito at nanunuya. Mas maganda kung babalik tayo at magpalit at itatapon ko na ito. Mukhang pinakamahusay na huwag kumuha ng anumang damit na ibibigay sa akin ng mga tao. Lumingon siya para tignan Jack, mas magiliw ang tingin niya habang nakangiti. Maraming salamat sa araw na ito, Jack. Sana ay treat kita sa hapunan tuwing may oras tayo. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Makapangyarihang mapagbigay sa iyo. Ito ang name card ko, tawagan mo ako kung darating pa ang bastos na direktor na iyon na nagdudulot ng gulo. Dahil magkapitbahay na tayo, matutulungan kita. Jack ngumiti at ipinasa sa kanila ang kanyang name card. Noong una ay wala siyang name card, ngunit gumawa si Tanya para sa trabaho. Siya nga pala, Jack, nananatili ka rin sa lugar na ito, tama ba? Saang building ka nakatira? Tanong ni Blake, curiosity piqued as Jack nabanggit na magkapitbahay sila. Dito ako nakatira, sa lugar na ito na napapalibutan ng pader. Jack turo sa lugar sa likod niya. Napanganga sina Blake at Chana sa revelasyon. Kahapon lang ay napag-usapan nilang dalawa kung sino ito, mayaman kaya nakabili ng napakaraming vilya sa isang pagkakataon. Nagbulang-bulungan pa sila kung paano mababawasan ng ganoong pader ang kanilang mga halamanan. Laking gulat nila nung Jack ipinahayag na siya at ang kanyang asawa ang bumili ng lugar na iyon. Kabanata 917. Sige, Jack, mangyaring sumama sa amin sa hapunan kapag inimbitahan namin kayong lahat. Umiti si Blake at naglakad pabalik sa kanilang mga bahay kasama si Chana. Kailangan kong bumalik at magpalit. Sige, Jack tumango at sumang-ayon ang nakangiti. Kung tutusin, sila ay mga sikat na A-list celebrity, at magiging ungentleman kung tatanggihan niya ang mga ito kapag paulit-ulit nilang binanggit na nais nilang pasalamatan siya ng isang pagkain. Mukhang hindi masyadong mapayapang lugar ang Swallow City. Ulalas ni Selena habang naglalakad silang tatlo. Patas iyon. Ang lugar na ito ay kilala rin bilang City of Martial Arts dahil maraming mga master at makapangyarihang tao ang nagtitipon dito. There's constant news about how powerful clans or families grow or wiped out, remarked Lana with a smile on her face. Lungsod ng martial arts. May ganoong pangalan ang Swallow City. Sumimangot si Selena, hindi pa niya narinig iyon dati. 36. Nako, hindi pa alam ni Ate Selena ng tungkol dito. Napakaraming makapangyarihang tao sa mundong ito. Sa lungsod ng martial arts, maraming tao ang nagtrabaho bilang bodyguard o nagbukas ng mga martial arts club mula pa noong unang panahon. Ito ay isang lumang lungsod, kaya maraming mga master dito.
Dahil sa mga sinaunang gawin na ito, ang mga tao rito ay gustong mag-practice ng martial arts para manatiling malusog. Natiig ang paliwanag nila na kay Selena habang naglalakad sila. Oh, I see. Hindi ko alam na ang Swallow City ay isang kawili-wiling lugar. Nagsalita si Selena na may malalim na pagkaunawa. Ayos lang, hindi ko na kailangang pakialaman ang lahat ng ito. Ang kailangan ko lang malaman ay parehong makapangyarihang tao ang asawa ko at ikaw, Lana. Tapat na sa akin iyan. Siyempre, ang pagbibigay ng pakiramdam ng seguridad sa aking asawa ay isang kinakailangan. Jack chuckled, at nag-uusap ang tatlo habang naglalakad, pamilyar sa lugar. Sabay-sabay na umiinom ng kape. Tinatanya, Sharon, at Yvonne sa isang kafe, tila bored. Puntong hininga. Bakit? Hindi Jack, sabihin mo aalis na siya. Pwede naman tayong magkaroon ng farewell gathering. Sa pag-iisip ng Jack, naalala ni Tanya kung paano Jack kinuha ang kanyang unang halik ng hindi sinasadya at sa paano man ay naramdaman niyang parang may nawawalang piraso ng kanyang puso. Tama iyan. Ang lalaking iyon ay may lakas ng loob na umalis ng tahimik kasama ang buong pamilya. Taylor nang hindi nagsasabi sa amin ng isang salita. Panunuya ni Yvonne. Well, ano kaya ang ginawa natin? Pulong ni Sharon. Hindi niya tayo gusto. Huwag magabala na tanggihan ito, kitang-kita ko kung paano kayo nag-phone over Jack, kayong dalawa ayaw lang umamin. Kalokohan. Pinaikit ni Tanya ang kanyang mga mata, ayaw umamin. Tama iyan. Pipi ang lalaking iyon, at hindi ko siya gusto. Quit Yvonne, kahit na siya ay mapait sa isip. Jack ay isang walang kamali-mali na tao. Hindi ba niya naisip na magkaroon ng dalawang asawa? Nagkaroon Jack na banggit ito o kumilos ng mas maagap, hindi naisip ni Yvonne ang pagiging pangalawa o pangatlong asawa niya. Samantala, ang White family butler at ang binibini, si Beth White ay bumalik sa White family mansion. Nakahiga si Nash White sa kama na may maputlang mukha, mababaw ang paghinga habang umuubo. Paano nangyari? Nagawa niyo bang mag-kitty jacket, Joanne? Mahinang tanong niya. Kabanata 918. Nagawa naming makita sila, ngunit tumanggi silang bumalik sa amin. Bukod dito, wala silang ibinigay na malinaw na sagot sa amin kung pupunta sila rito o kung kailan sila darating. Bakas ang pagkadismaya sa mga mata ni Nash nang ibigay ni Titus ang impormasyong iyon. Kasalanan ko lahat. Nagkasala ako sa kanila. Hindi ko lang namalayan yan, Jack ay galit na galit sa akin kaya tumanggi siyang bumalik at makita ako sa huling pagkakataon, alam niyang mamamatay na ako. Tsay, ito ang dapat kong gantihan, di ba? Subalit, iba sa kanyang inaakala, muling nagsalita si Titus, Buro, naniniwala ako na babalik ang young master dahil bago kami umalis, sinabi sa amin ni Joanne na Jack may mahalagang bagay na dapat gawin at kailangan ng oras para pag-isipan ito. Naniniwala ako doon Jack pabalik para makita ka, ngunit maaaring tumagal ito ng ilang oras, hindi mas maaga kaysa ngayon. Totoo ba yan? Nabasa ang gilid ng mata ni Nash nang marinig iyon. Iyan ay ang sarap pakinggan. Hindi ko nakita Jack sa loob ng napakaraming taon at gusto ko talagang makita kung ano ang itsura niya ngayon. Guro, kasing gwapo mo ang young master. Agad namang ngumiti si Titus. Bukod doon, ang young master ay hindi kapani-pani walang talino. 4 na kabataan mula sa pamilya Lambert ang bumisita sa mga Taylor dahil nagkaroon sila ng ilang hindi pagkakaunawaan sa kanila noon. Ang mga taong iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa kanila at nakita namin kung paano si young Master Jack pinatay silang 4 ng mag-isa. Ang kanyang sword aura attacks ay napakalakas. Talaga. Wala akong ideya na Jack maaaring makamit ang napakaraming bagay sa normal na mundo at sa ilalim ng gayong kapaligiran. Kung lumaki siya sa pamilyang White at sinanay namin siya mula sa murang edad, mas mataas pa sana ang narating niya ngayon. Natuwa si Nash nang marinig ang balitang ito. Anak niya iyon. Talagang talino at matagumpay ang anak ni Nash White.
Tumigil muna si Titus bago nagpatuloy sa pagsasalita. Siya nga pala, guro, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin at ng iyong master. Sa tingin ko ang pinakamatandang ginang ang naging sanhi ng mga ganitong issue. Umunat ang noo ni Nash at agad na nagtanong. Hindi pagkakaunawaan. Anong mga hindi pagkakaunawaan? Gayunpaman, sinabi sa amin ni Joan na hindi pa sila nakatanggap ng anuman sa mga bagay na ito o alinman sa pera, at Jack nagpunta sa larangan ng digmaan dahil kulang sila ng pera. Bagamat nakayanan niya ang mga hamon sa loob ng 5 taon na iyon. Tiyang Master Jack tiyak na nakaranas ng maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan, namumula ang mga mata ni Titus habang nagsasalita. Puntong hininga. Hindi ko maisip kung gaano kahirap ang buhay nila nitong mga nakaraang taon. Damn it. How dare Brenton take these things for himself? Nagkunwari pa siyang umalis ng bahay ng ilang araw bawat taon at sinabi sa akin na natagpuan niya Jack. Nagsinungaling siya sa akin. Tinasabi Jacket si Joan ay namuhay ng komportableng buhay. Alam na ni Nash kung bakit Jack tumanggi na bumalik at bisitahin kahit na sinabi sa kanya ni Titus na ang kanyang mga araw ay bilang na. Lumalabas na ang ika-9 na patronem, si Brenton White ay palaging nagsisinungaling at nagtatago ng mga bagay mula sa kanya. Kabanata 919. Meron pa. 5 taon na ang nakalilipas, si Joan ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ng 1 milyon para sa operasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Titus kay Nash ang lahat ng nangyari kay Jacket Joan 5 taon na ang nakararaan. Mahigpit na nag-iinit ang mga kamao ni Nash habang nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Ay nalalayan niya ang kanyang katawan at napaupo sa natitirang lakas na nasa kanya. How dare she get someone to act as the butler? And even humiliate Jack. Hindi ko alam na lumuhad siya ng 1 buong gabi. Lily, masyado kang malupit. With that, Nash ordered. Beth, dalhin mo rito ang mga matatanda. Kailangan kong patayin si Lily at ang Yvette Lagorio na iyon. How dare she pretend to be the butler? Alam na agad ni Nash na ang babaeng matabang, binanggit ni Titus ay ang personal maid ni Lily na si Yvette Lagorio. Siya ang kasambahay ni Lily nang magpakasal si Lily sa pamilyang puti at palaging nasa ilalim ng pamumuno ni Lily, tapat sa isang pagkakamali. Guro, hindi namin magagawa iyon. Nagulat si Titus nang marinig niya ito at agad na idinagdag, Master, totoo ngang lumabas si Madam, pero ang pamilyang puti ay walang aktwal na pinuno sa ngayon. Bagamat ikaw ay buhay, ikaw ay may malubhang karamdaman. Kung mayroon tayong panloob na digmaan sa sandaling ito, ang iba pang mga pamilya ay lilito at sasalakayin tayo kapag abala tayo sa isa't isa. Ano ang dapat nating gawin kung wala tayong aktwal na pinuno noon? Alam mismo ni Nash na siya ay kumikilos ng hindi makatwiran dahil sa galit. Bagamat ang pamilyang puti ay mabilis na umunlad at nagkaroon ng maraming Panginoon, ang pamilya Lagorio ay mayroon pa ring mga Panginoon na nagtatrabaho sa pamilyang puti. Maaaring manalo ang pamilyang puti kung buong puso silang lumaban, ngunit magkakaroon sila ng matinding pagkatalo. Higit sa lahat, si Nash ay namamatay at hindi na magtatagal. Malaki ang posibilidad na namatay ang anak nila ni Lily. Nabigo silang mahanap ang kanyang katawan pagkatapos ng mahabang paghahanap, at malamang na nilamon ng mga hayop ang kanyang katawan. Bukod dito, hindi niya alam kung Jack babalik, handang magmana ng mga ari-arian ni pamilyang puti. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang pagkakaroon ng panloob na away ay hindi magandang ideya. Tama ka, pabigla-bigla akong kumikilos. Umiti ng mapait si Nash. Kailangan ko pang tiisin. Sa ngayon, hayaan ang mga magagaling na kabataan sa White family na pahusayin ang kanilang sarili. Talagang inaasahan ko na ang aming pamilyang puti ay magkakaroon ng mapayapang relasyon sa pamilyang Lagorio. Gayunpaman, kung Jack sa pagbabalik, si Lily ay hindi nasisiyahan, ano ang hindi matitiis na ugali niya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Master. Kahit masamang tao si Lily, hindi niya ipapakita ang kanyang bitterness sa lantad.
Kung tutuusin, ang mga matatanda ay nagmamasid at ikaw ay buhay pa. Gayunpaman, maaari siyang gumawa ng isang bagay sa ilalim ng mesa upang atakihin Jack pagdating niya, habang pinapanatili ang malumanay na harapan. Umiti si Titus na intindihan niyang mabuti ang ginang. Sigurado yan. Tumanggaw si Nash. Tilili ang asawa ko, at pinili niya ako maraming taon na ang nakalilipas. Lalong lumakas ang aming pamilya at naging tunay na anino na pamilya sa suporta ng pamilya Lagorio. Patawarin mo siya, at iligtas ang kanyang buhay. Hanggat ang kanyang mga aksyon ay hindi masyadong labis. Nash then asserted, gayunpaman, ang Ninth Patronum, si Brendan White at ang babaeng iyon, si Yvette Lagorio ay kailangang mamatay. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa anak ko at kay Joanne. Tama iyan. Si Brendan ay isa sa mga miyembro ng pamilyang White at walang nakakaalam na sinuhulan siya ni Lily. Hindi natin kayang itago ang taong ito. Malalim ang iniisip ni Beth bago niya binasag ang kanyang katahimikan. Master, kahit personal maid lang ni Lily si Yvette, napakaraming taon na silang magkasama at parang magkapatid. Hindi ito hahayaang lumipad ni Madam kung papatayin mo siya, at baka magalit pa ito. Kabanata 920. Wala akong pakialam kung gaano kaganda ang relasyon nila. Isa lang siyang kasambahay pero ang lakas ng loob na tretuhin ang anak ko ng napakalupit. Hindi lang siya nagpanggap bilang mayordoma, kundi pinahiya pa niya ito at pinaluhod sa labas buong gabi. Jack ang aking anak, at kailangan kong ipaghiganti siya. Umigpit ang mga kamao ni Nash sa pagkabalisa. Sumang-ayon si Beth kay Nash, kaya tumanggo siya at nagmungkahi. Oo, pero hindi pa ito ang tamang oras. Hintayin natin si Young Master Jack pumunta sa amin. Sa tingin ko, pinakamabuting humanap ng dahilan para patayin siya kung manggahas siyang ipahiya si Young Master Jack kapag nandito siya. Sa ganoong paraan, makakapaghiganti ka kay Young Master Jack pero makita niya at malalaman niya kung gaano mo siya pinapahalagahan. Naningkit ang mga mata ni Nash nang marinig ang sinabi ni Beth. Ang ganda. Oh, how I wish Jack darating na. Mabuti sana kung maaari siyang manatili rito ng ilang araw kahit na ayaw niya ng mana ng pamilyang puti. Nang mga sandaling iyon, napabuntong hininga si Nash habang umuubo. Pagsapit ng tanghali, ang tatlo Jack, sina Selena, at Lana natapos na sa paglalakad at nagkape. Jack napansin ang isang restaurant na hindi gaanong kalayuan, pinalamutian ng maganda. Tere na mag-lunch na tayo. Iminungkahi Jack, mukhang maganda ang restaurant na iyon. Tere tingnan natin. Samantala, tingnan mo ang lalaking iyon. May kasama siyang dalawang magagandang babae at naiinggit lang ako sa kanya sa puntong ito. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa isa't isa habang naiinggit silang tumingin. Sa tatlo, lalo na Jack. Tama iyan. Ito ay sapat na upang makakuha ng isa lamang sa mga babaeng ito at ang lalaking ito ay may dalawa. Tingnan kung paano sila nakikipag-ugnayan, dapat sila ang una at pangalawang asawa ng lalaking ito. Ang ilang mga tao ay gumawa ng matapang na hula habang sila ay nakatitig sa dalawang magandang babae. Jack nakakita ng table sa may bintana pagkapasok nila sa restaurant at umupo sila. Lumapit ang isang waiter dalaang. Bino. Ang mahal talaga ng mga ulam dito. Ulalas ni Selena habang nakatingin sa menu. Ang parehong mga pagkain ay 50% mas mura noong sila ay nasa Eastfield. Nagpakita iyon na ang halaga ng pamumuhay ng Swallow City ay mas mataas kaysa sa kung saan sila nanggaling. Narinig ng apat na lalaki sa isang table sa di kalayuan ang random na sinabi ni Selena. Ang isa sa mga lalaki, nakasuot ng branded na damit, ay ngumiti at naglakad. Mahal kong binibini, sa tingin mo ba mahal ito? Ang mga pagkain sa restaurant na ito ay nagkakahalaga ng isang magandang sentimos, ngunit ang mga ito ay masarap. Bukod doon, ang ganda talaga ng mga dekora yun kaya maganda ang nego. Yun nila. Maraming mayayaman ang gustong kumain dito. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.